Sa ikatlong araw ng confirmation hearing para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinresenta na ng kanyang legal defense team ang mga argumento kontra sa mga ebidensya ng prosecution. Dito iginiit ng kampo ni Duterte na inosente siya sa mga aligasyon at hindi niya iniutos ang mga naging pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign. Ang kampo naman ng mga biktima at saksi sa kaso, ikinadismaya ang argumento ng Duterte at defense na tila pinapalit daw ang totoong bigat ng kaso. Si Criza Lopez para sa report. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, iprinesenta sa ikatlong araw ng kampo ni Duterte ang mga argumento laban sa mga ebidensyang inilabas ng prosecutor ng ICC at mga abogado ng biktima. Giit ng grupong Duterte Panagutin Europe Network na hindi sapat at walang saysay ang mga inilatag na argumento ni Attorney Nicholas Kaufman. Anila, nakatuon lamang ang depensa ng dating Pangulo sa maliliit na detalye na layong hanapan ng butas ang mga argumento at ebidensyang inilabas ng prosekutor. Nakababahala pa nila ang tangka umanong pagpapalit sa datos ng extrajudicial killing nang sabihin ng defense team ng dating Pangulo na mas mataas pa ang porsyento ng mga inaresto at naipakulong kung ikukumpara sa mga namatay. Isang insulto umano ang ganitong argumento sa mga biktima at sa pamilyang naiwan na naghahangad ng hustisya. Pinunari ng Duterte Panagutin Europe Network ang patuloy na pangkekwestiyon sa kahulugan ng salitang neutralize para palitawin na legal ang self-defense o walang iisang plano ang mga otoridad sa Pilipinas sa ilalim ng War on Drugs campaign. Ayon sa grupo, lingid sa kaalaman ng depensa na ang mga argumentong nakabatay sa panggugulo ay hindi nalalayo sa pagkatalo. Tiwalaan niya ang grupong Duterte Panagutin Europe Network sa pre-trial chamber ng ICC na ang magiging desisyon nito ay nakabatay sa mamibigat na ebidensyang handang ilabas ng prosekusyon sa mismong paglilitis. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.